Ito man ang giangkon nga Katoliko ang himo ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga naay Katoliko. Isang Katoliko man lang. Okay, salamat kayo. Nasa Mateo 16:18. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Bisan nga si Pedro dili makapukan niini. Ayan, good morning mga kapatid, mga kaibigan, mga followers. So ngayon babalik po tayo na mag-react sa video. So ito po ay hindi personalan. Sa mga Katoliko na mga kaibigan, mga kapamilya, hindi po ito personalan. Ito po ay educational, no, purposes only. So tayo po ay magbabase or makabase sa Bible kung alin ba or ating timbangin, no? At titimbangin natin kung sino talaga ang nagtuturo ng katotohanan. So ulitin ko po, hindi po ito personalan. Ito po ay educational purposes only. Maraming salamat and God bless po. So wag niyong i-skip ang video. Panoorin niyo ang buong video mga kapatid, mga kaibigan. Kasi nandoon po sa unahan na ano talaga ang kaibahan sa pari at pastor. So nandoon po, no, sinabi ko po ang pagkakaiba sa pari ng Katoliko at sa pastor naman. So panoorin po ang buong video mga kapatid. Salamat. Ito man ang giangkon nga Katoliko ang himo ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga naay Katoliko. Isang Katoliko man lang. Okay, salamat kayo. Nasa Mateo 16:18. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Bisan nga si Pedro dili makapukan niini. Wa man lina. So bago tayo magpapatuloy mga kapatid, huwag niyong kalimutan na paki-follow po ang ating Facebook page at paki-share po ang video para marami pong ma-aware sa turo ni Darwin Kitgano na yan po ay mali. Okay? So paki-subscribe po ang ating YouTube channel. So binasa niya ang Matthew chapter 16 verse 18, pero ang katugtong sinabi niya wala. Uy, wala pala. Bakit mo sinabing meron doon sa John? Nako, Darwin Kitgano, wag mo kaming utuin. Itong Bible na to na ginamit ni Darwin Kitgano, Holy Bible 1611 edition, King James Version. Pero alam nyo ba mga kapatid na yan po ay 80 books. Yan po ay kasinungalingan. Ngunit hindi po namin Bible iyan. Kasi ang Bible na aming ginamit ay 66 books. No? So yan po ay kasinungalingan mga kapatid. Again, ulitin ko ang Bible namin, King James Version, Authorized 1611. Yan po ay 39 sa Old Testament at 27 sa New. King James Version, original 1611. So, ay sa King James Version, mabasa ba? Salamat. Chris Ono. Sa John chapter 3, gusto mo siya na mabasa, ito yung sakyan. Nabiling version ha? 1611. King 1611, na King James Version, only authorized version sa mga Protestante. Okay? Favorite din nila. Atong basahon ko na ba? John chapter 3, verse 1. Okay. We warn them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Catholic faith. Mga kapatid, ating makikita ang unang video na sinabi ni Father Kitgano na mayroon daw Catholic faith sa King James Version. Ito po, no, nakita po natin ang kanyang kasinungalingan. Hindi po 66 books ang kanyang ginamit. Ang ginamit niya, no, na sila mismo ang gumawa, King James Version, no, edition 1611 ang kanilang ginamit. Ngunit 80 books
So siguro 40 sa Old Testament, 40 din ang New Testament, o something ganyan, no? Pero sa atin, Bible, King James Version, authorized talaga 1611, 66 books lamang, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Hindi po 80 books. Kaya maling-mali na po si Darwin Gitgano dahil ang kanyang binasa ay komentary. Ang kanyang binasa, sila mismo gumawa niyan. Hindi po Bible namin yan. So, ayan mga kapatid, ating nakita, no, ang kaniyang tanong. So, at sinagot naman ito ni Darwin Gitgano. So, bago tayo magpapatuloy mga kapatid, huwag niyong kalimutan na paki-follow po ang ating Facebook page at paki-share po ang video para marami pong ma-aware sa turo ni Darwin Gitgano na yan po ay mali. Okay? So, paki-subscribe po ang ating YouTube channel. So, ngayon mga kapatid, lilinawin ko, no, malaki talaga ang agwat sa pari ng Katoliko at sa pastor ng Bible Baptist. Una po, magsisimula tayo sa pastor. Ang pastor po, according sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, ang tinuturo po ng pastor ay nakabase talaga sa Biblia, sa Bible, no? So hindi po story lang. Pastor po ay hindi nagtuturo ng kwento-kwento lang or hanggang kwento lang or mga filosofiya or mga logic. So nag-base talaga ang pastor sa Bible, what the Bible says. So yan po ay magkaiba. At yes, malaking kaibahan sa pari ng Katoliko. So, yan po, ano? Saan galing ang pastor? Nanggaling po, no, sa heart ng Diyos. According sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Ikalawa, no, ang pastor po according sa Bible na dapat mayroon siyang isang asawa. Okay, so ating basahin. Dito natin makikita mga kapatid sa 1 Timothy. Okay, sa 1 Timothy chapter 3 verse 2. Okay, dito dapat nga ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy sa sapat na makapagturo. O dito po natin makita sa English version, a bishop then must be a blameless, the husband of one wife. So dito natin makita na malaki talagang agwat o difference ang pastor ng Bible Baptist at sa pari ng Katoliko. No? So, yan po malinaw na dapat ang pastor ay mayroon talagang isang asawa. So, ayan, no, malinaw. So, ikatlo naman, ang pagtuturo sa pastor ay biblical. Like for example, sa kaligtasan, no? Kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa at tatanggapin mo siya, no? Diyan sa puso mo. So, sabi ng Bible, ikaw talaga ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng prayer. So, yan po, no? Makita talaga natin na ang turo sa pastor ay biblical. Another, no? So, ang turo ng pastor ay hindi kakailanman mag-prayer kay Mary or Maria. Hail Mary. Hindi po yan tinuturo ng pastor. According sa Bible, no, hindi mo dapat i-prayer. No? Hindi ka dapat mag-pray sa babaeng yon kasi makasalanan naman si Maria. At tinuturo po ng pastor na si Maria
ay hindi po paraan para ikaw'y maligtas. At hindi po si Maria virgin hanggang ngayon. Malinaw po yan sa Mark na si Maria ay mayroong anak. At si Jesus Christ ay may mga kapatid physically. So yun po malinaw mga kapatid na ang turo sa pastor ay biblical talaga. Kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa. Sabi ng Bible in John 10:28, may buhay na walang hanggan ka na. Yan po ay turo ng pastor. Ngayon, babalik tayo sa pari. Ang pari. Okay? Ito yung turo sa kanila. Na sila ay hindi talaga nagtuturo ayon sa Bible. Sila po ay kontra. Unang turo ng Katoliko na si Darwin Kitgano sa Proverbs chapter 20 verse 1. Ang alak ay manuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sinumang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. Si Darwin Kitgano ay nagtuturo na si Jesus Christ ay gumawa ng bino na nagkakalasing sa John chapter 2, which is wrong. Mali po yan. Hindi po binong nagkalasing ang ginawa ni Jesus Christ, which is nga, kung mabasahin mo ang book of John chapter 2, yan po ay tubig lamang. So, yan pa lang ay maling-mali na. Ikalawa. Okay? So, ino-honor nila na ang mga membro nila ay pwedeng maglasing. Yan po ay maling-mali. Yan po ay hindi turo ng Diyos. No? So, yan po ay mali na. Another, ang same-sex marriage. Sila lang po ang nag-impose ng same-sex marriage. Yan po ay hindi gawain ng Diyos at hindi po nagtuturo ang Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na ang ginawa ni Jesus Christ na tao ay dalawa lang. Babae at saka lalaki. Walang bayot, walang tumboy. Walang bakla, walang tumboy. So, ang pari, ino-honor nila kung ano yung gusto ng mga tao. Ang pari, okay lang sa kanila na ang kanilang mga membro ay lasinggero. Okay lang sa kanila na ang mga membro ay magnanakaw. Drug lord, rapist. So, dito po, kontra na po sa Bible. So, marami pang difference, pagkakaiba sa pastor at sa pari. Ang pari hindi nag-aasawa. Bakit? Kasi bawal raw. Bawal raw. Sino nagbabawal? Ang Diyos or sa kanilang doktrina? Marami na pong pari na walang asawa, no? Pero may kalukuhan. Babasahin natin ang Bible kung ano ba talaga ang turo. Ito po, unang Timothy chapter 4 verse 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lumangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpasalamat ng mga nagsisisampalataya at kaalam ng katotohanan. So, dito po makita natin na yan po talaga ay hindi aral ng Diyos. Dapat, kung ikaw ay isang mangangaral, ikaw po ay isang pari, o ikaw ay pastor, dapat mayroon kang asawa. At never po sa Bible na si Pedro o Simon Peter ay poop. Hindi po siya poop kasi may asawa po siya. Kayo, wala po kayong asawa. Kasi bawal. Yan po ay malaking agwat, no? Diferensya talaga. Pagkakaiba. Ang pastor, biblical na pagtuturo. Ang pari naman ay puro kasinungalingan. Diba kalain mo ang first John, okay, ang binanggit niya kanina sa video ay John chapter 3 verse 1.
Pero maraming nagsasabi na mali raw. No, nagkamali lang daw pagbasa si Darwin Kidgano. Okay, basahin ko muna ang John chapter 3 verse 1. Maisang lalaki nga sa mga Paresiyo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ay, wala pong Catholic faith dito. So, gusto nilang palabasin ang 1 John chapter 4 verse 1. Okay, so ating basahin ang verse 1. Dito po ang nakasabi ha. Mga minamahal, huwag kayong paniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilataw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Isa na po ito, si Darwin Kidgano. So, ang ginamit niya pala, no, nabubuking si Darwin Kidgano na hindi po Bible hindi po Bible namin yung ginamit ni Darwin Kidgano. So, yan po ay deception, yan po ay kasinungalingan, yan po ay nagtuturo ng wala sa Bible. Heresy po yan. Ang ginamit niya ay ang 80 books. Saan kaya sa Bible yung Book of Apocrypha? Never po inaprubahan, no, sa Diyos yung Apocrypha. No, hindi po yan makikita sa Old Testament kasi never po yan inaprubahan. So, ginamit niya ang 80 books. Hindi naman Bible namin yon. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament, which is 66 books. King James Version, 1611. Authorized yan. So, mali po ang bintang binasa ni Darwin Kidgano. So, yun lang po. Maraming salamat at paki-follow po ang ating Facebook page, paki-share at paki-support po ang ating YouTube channel, paki-subscribe naman po. God bless and maraming salamat.